Nag-time travel ako sa Osaka. Bakit parang lahat sila nagliligpit na? Siguro around mga 80s, mga panahon ng Mask Rider, Black at Ultraman, kung naabutan mo pa. Pagkatapos, dumiretso naman ako sa Back to the Future kumbaga. Medyo takot ako sa heights pero... Putik yan o. Sarap. 33 degrees at 3:46 PM dito sa Osaka. Ang goal natin ay mapuntahan yung dalawang prominenteng tower dito. Isang building tsaka isang tower na matagal ko nang pangarap na mapuntahan. Ang tinutukoy ko ay ang Chukinkaku Tower at Umeda Sky Building. Ito yung dalawang prominenteng structure dito sa Osaka na dadaling ka sa ibang panahon. So, kung wala kang ginagawa, magbihis ka na at sumama ka sa akin. Okay, welcome to Japan. Alright mga kaibigan, nandito tayo sa Dotonbori Canal, no? Ito yung pinakabungad na una natin makikita mula sa hotel, no? First time kong pumunta ng Japan 6 years ago. Parang tour lang, no? Hindi ko pa plano na tumira sa Japan noon. Osaka yung una kong pinuntahan at itong bridge na to hindi ko makakalimutan. Dahil meron ako napakagandang picture na sabi ko, wow, ang ganda ng kuha ko. Ito yon, papakita ko sa inyo. Ito ang Dotonbori Canal mga kaibigan. Ginawa noong 1600s para sa kalakalan. Ngayon isa na sa pinakakilalang spot sa Osaka. Usually dito ang unang bagsak ng mga turista kapag sinabi mong Osaka, Dotonbori agad. Kasi andito na lahat. Shopping, ilaw, energy, pagkain, buhay na buhay. Buhay na buhay. Ito ang area na nagbabounce talaga yung sikat ng araw sa tubig mga kaibigan. Ganda ng kulay niya, parang sunset. Hindi pala sunset. Hindi ko alam paano ako magsisimula kasi ang goal ko talaga yung Chukinkaku Tower. Alam mo yung parang kulay niya, yung parang mga tigpipisong chichirya. Mamaya makikita nyo kung bakit parang tigpipisong chichirya yung dating sa akin ng Chukinkaku Tower. Nag-uumpisa pa lang tayo, pero ang goal natin ay ang isang tower na parang chichirya. Halika na. Nagmamadali ako kasi ayokong dumilim dun sa isang tower, pero dun sa Umeda Sky Building, yun ang maganda. Night view, night scene. Revolution. Okay, 31 minutes na lakaran. Pero pag nag-trend ka, ay 19 minutes. Lakarin natin. Tara. Parang ang sarap din dun, oh. Sa kada hinto natin sa mga nakikita natin mga scenery, hindi yan 30 minutes ang lakad, no? Ibang klase yan, mga nilalakaran natin. Hindi ako makali sa spot na ito mga kaibigan, no? Sobrang ganda ng sunset. Ayan, no? Boom! Yan ang sunset. Hindi ako nainitan, no? Yan ang kagandahan ng ating buhay, no? Takashiyama, mall na rin siya, mall na may train station. Sana lang pagdating natin doon medyo maliwanag pa para makita natin yung konting view niya. Yung dating niya kasi yung na-imagine ko sa kanya medyo pa sunset na medyo golden hour. Pero sunset na rin kasi ngayon, so huwag na tayo masyadong umasa. Maganda rin siya sa city night. Sa city lights pala, no? Yung mga souvenir, oh. Dito sa area na to, nasa kalagitnaan na tayo ng paglalakad natin. Napansin ko nag-iba na yung ambience. Para siyang Quezon City nung kabataan ko, no? Sa bandang circle area. Tapos wala na masyadong mga tourist, puro mga lokal na. Makikita mo yung parang daily life nila. Para nagkaroon ng mini Akihabara. No, para mga gaming district, anime, cosplay, mga ganun, no? Mga gadget, mga electronics. Bago ispalto yung kalsada mga kaibigan, no? Ulit dito parang ano na to, parang pa-Divisoria na. Ganda. 900 meters na lang, no? 13 minutes na lakaran. 13 minutes na lang, no? Yung mga murang electronics, oh. Bakit parang lahat sila nagliligpit na, nagsasara na sila? Uy. Maaga sila nagliligpit dito sa Osaka, no? Dire-diretso lang, no? Mula dito ay natatanaw ko na. At ito na ang Chukinkaku Tower mga kaibigan. Tinayo noong 1912, tapos alam mo bang nasunog to? Nirebuild ulit siya noong 1956. Ang nag-design, walang iba kundi si Tatsu Naito, Father of Towers, kaya earthquake proof daw ito.
Grabe mga kaibigan, no? Sana mahaba pa yung sunset, no? Hahanapan ko lang ng magandang angulo to dahil minsan lang to, no? Signage niya, alam mo, vintage talaga yung dating, no? Ito yung sinasabi ko na parang 80s, 90s na retro na itsura. Yung kulay, yung design, para siyang yung print ng tigpipisong chichirya. Boom! Alright mga kaibigan, maganda sa side na to, no? Pakita ko lang ng konti itong location natin, ano? Ganito siya. Pwede na siguro to. Dito tayo sa ilalim. Akyatin na natin to. Pipila tayo dyan. Wala. Ticket center, observation deck. Hindi tayo makakakit mga kaibigan dahil 1.5 hours daw ang waiting time. Hanggang alas 8 lang daw. Paano yun? Hindi ko magets. Pero okay lang kasi ang maganda dito sa tower na to, yung itsura niya. Yung panlabas niyang anyo, hindi yung kanyang kalooban. Hindi man natin naakyat itong Chukan Kako Tower, ayos lang. Dahil ire-reserba natin lahat ng lakas natin para sa Umeda Sky Building. Ito yung parang alapaap na Back to the Future. Umilaw na siya mga kaibigan, no? Dito pala yung magandang view. Pagod ako sa mga pinagagawa natin. Hindi ko na pala kaya pumunta doon sa Umeda Building, no? Gagawin natin bukas na lang. Good morning mga kaibigan, umaga na, no? Check out na dito sa hotel na to. Gusto ko lang i-share na binuko to via Klook at kung gusto mong mag-book dito, gamitin mo lang ang discount code ko na Japan tayo. So, tara na sa next destination natin. Boom! Kamusta mga kaibigan? Kayo na pa ako naglalakad, no? At dito ako napadpad sa parang private room. Maalat ah. Maalat pala ang risotto. Hello, nakakain ito. Yung gamit ko iniwan ko sa hotel pero mukhang babalikan ko kasi yung Umeda Sky Building na pupuntahan natin, halos malapit na rin siya, mga 15 minutes na lang siya sa Shin-Osaka Station. So para hindi na ako babalik dito, pupunta na ako sa lobby, kukunin ko yung bag ko. At dahil di na natin iiwan yung bag ko, bitbit natin ito magdamag, no? Basic lang yan, kayang-kaya. Ang laman ng bag ko, mga laptop, mga charger, extension, mga battery, damit, at saka kung ano-ano pa, no? Pabango, t-shirt. Kayang-kaya yan, no? Basic lang. Pero parang bigat, parang nababali yung likod ko na hindi ko ma-explain. Umeda Sky Building. Presyo-mas. Yan yung mga temperatura ngayon. 35 degrees, 34, 33. Pero hindi pa masyado humid ngayon, no? Yung humid yung talagang malagkit. Hindi pa, sa August pa yun. Masarap siguro dito kapag winter, no? Yung talagang malamig na. Kung hindi tayo gaul sa oras, kaya ko lakarin ng 1 hour. Mga tig to 2 hours, kaya ko lakarin yan. Ang pinaka-latest na pwede tayong sumakay ng bullet train, at least sa komportableng paraan para sa akin, 8 p.m. Makakarating ako sa Tokyo na ng 10:30. Na mga 10:30 p.m. Medyo komportable pa yan. Pag lumampas tayo ng 8 p.m., 11 na ako makakarating ng Tokyo Station. And from there, sasakay pa ako ng mga train, no? So, mangyari sa atin, bit-bit natin itong backpack magdamag, no? Hanggang sa pag-akyat, no, sa tuktok ng Umeda Sky. Thank you. Thank you. Nabuhayan ako. Ang ganda. Narating na natin mga kaibigan ang paanan ng halimaw. Dito nakatayo ang dalawang toreng magkaakbay. Ito ang Umeda Sky Building. Naliligo na naman tayo sa sunset, parang kahapon lang, no? Kahit di naman sunset, no? Kulay blue. Sobrang ganda mga kaibigan, parang kahit dito pa lang sa baba, solve ka na. Sa totoo lang, no, sobrang excited ako sa yung escalator na may transparent view ng Kalawakan. Medyo takot ako sa heights pero pag nakatingin ako sa camera minsan, hindi ko napapansin yung yung heights. So, ang escalator na tinutukoy ko ay yung highest escalator in the world na dito matatagpuan sa Umeda Sky Building. Ito
Akala ko ito yung dapat kong katakutan, pero hindi ko ini-expect na kailangan mo munang mag-elevator hanggang 35th floor. Transparent glass yung pintuan nito at ako yung huling pumasok, kaya ako yung nakadikit sa salamin. Pagsakay ko, hindi ko ini-expect na biglang lumiwanag yung elevator. Yung pala kita mo na yung kalakhan ng Osaka. Nahihiya akong pumikit, kaya tumingin ako sa gilid. So hindi ko to nakikita habang sinushoot ko. Approximately 40 seconds daw yung biyahe paakyat ng 35th floor. Pero ang pakiramdam ko sa mga sandaling ito, parang 5 minutes. Kada dumidilim, akala ko yun na. Tapos liliwanag ulit. Excited ako kanina nung bago ako umakyat, pero habang papalapit tayo sa pinakataas, medyo nag-iba yung mood natin, mga kaibigan. Sa harapan ako nung... Ayoko na ulitin yung elevate. Nakadikit tayo sa mismo. Kalimutan na natin yung mga kaibigan. Ito na yung pinakamataas na escalator sa buong mundo, na malamang hindi ko rin titignan. Ang technique dyan, titingin ka lang sa itaas. So pasensya na mga kaibigan, wala tayong makikitang view kundi ganito lang. At saka yung harapan. Sa video kasi parang andali lang. So kung hindi kayo takot sa escalator, sa elevator, tsaka sa heights, hindi na ako uulit. Last na to. Dito lang okay na ako yo. Diyan tayo galing kanina. Hindi ko pa nakikita, no, sa pag-i-edit ko pa lang makikita. Eto na! Pagdating ng 39th floor, akala ko ito na yun. Medyo hindi siya ganun ka-overwhelming kagaya ng ini-expect ko. So, explore tayo, no? Hindi ko pa kasi alam na meron pa palang isang palapag. Ano kaya makikita natin dito? Meron mga gas station. Siguro kung dito ako nagtatrabaho, tanggal ang fear of heights mo. Araw-araw ka ba naman mag-elevator papasok? Kaya pala sabi mo ba't wala masyadong tao dito? Andun pala iba sa taas. Ngayon wala napunta rito. Ito yung tinatawag nilang Floating Garden Observatory. Dalawang palapag pala siya, no? Yung isa indoor, yung isa open air. At sobrang ganda ng view mula dito. So tara, kita natin yun, no? Dahil naka 1,000 yen pa lang tayo, 2,000 yen ang binayaran natin, no? Medyo hubad ang skywalk, so saglit lang tayo doon, no? Silipin lang ng camera. Ito na. Boom! Okay. Matakot, grabe. Grabe ito. Hindi ko alam kung saan ako mamamangha, kung sa ganda ba ng view, ng sunset, o ng mismong arkitektura. Putik yan, oh. Tingnan mo, kitang-kita mo yung parking. Okay, welcome to Japan. Umeda Sky Building pala, no? Merong 173 meters na taas, no? Meron itong dalawang building, no? Parang tower na pinagdudugtong nitong observatory deck, no? And sabi nila, dito mo daw talaga makikita yung pinaka-the best na overlooking ng skyline ng Osaka. Sa maikling panahon, nakalimutan ko yung bigat ng aking bag. Kasi ang technique dyan, ipapatong mo yung bag. Pag ganun. Sarap. Grabe. So, ito na, no? Andito na tayo sa parang finish line ng ating trip dito sa Osaka. At sa puntong ito, hindi ko naantayin yung gabi. Although maganda yung gabi na view sa escalator at saka dun sa elevator. Ano naman, hindi ko nga makita eh. So tara na, punta na tayo sa next destination natin. I am from India. I know, what's your name? My name is Jiksir Singh. Can we click together? Yeah, sure. Sa Japan tayo. JA. I live in Tokyo. Nice meeting you again. Nice. Habi ko mayroong isang nagpipicture ng isa, no? So, pinicturean ko siya ng background niya yung traveler pala siya.